Magkatabi lamang ang lugar ng Cavite at Las Piñas. Ngunit kung susukatin ay medyo may kalayuan din ang pagitan nito. Aming nadiskubre na may lagusan mula Cavite papuntang Las Piñas, ang Prinsa. Ito ang nilalagusan ng Prinsa Dam mula General Trias at ika nga nila, shortcut ang daanang ito. Ang pagdaan ay ginagamitan ng karitela. Sasakay dito at itinutulak upang makatawid sapagkat hindi ito basta-basta dahil mayroong umaagos na tubig. Nagbubukas ito ng alas 5 ng umaga at nagsasara naman ng alas 10 ng gabi. 2 piso ang bayad sa entrance, piso naman ang bayad sa karitela. Si Mang Berting, isa sa mga tagatulak ng karitela. Ay matagal na ito. Hindi ko lang matandaan kung anong taon. Malaking tulong ito sa mga dumadaan dito dahil hindi na sila nababasa pag entrance dito. 2 piso ang entrance nila dito, piso. Nagpapasalamat naman siya dahil kahit porsyento lang ang kanyang kinikita ay okay na para sa kanyang kabuhayan. At bukod dito ay nakakatulong pa siya sa mga taong dumadaan. Kami dito porsyento lang. Pero may nag-aari nitong karito. Kung marami ang dumadaan, malaki-laki din ang porsyento namin. Sapat naman pag tinitipid mo ang kuwan. Mahal ngayon ng mga bilihin. Hindi kasi par-pareho ang namin dito pinikita. Tulad nga ng sabi ko kanina, pag maraming dumadaan, malaki-laki rin ang porsyento namin. Simula kami ng alas 5 ng umaga, nagtatapos na alas 10 na po. Napakaraming natutuwa dahil bukod sa shortcut na ang daan, hindi pa mabigat sa bulsa ang binabayaran. Lalong-lalo na sa mga estudyante. Dahil karamihan ng dumadaan dito ay mga estudyante sa Las Piñas. Mas mabilis yung pagpunta namin sa school. Gaano katagal na kayo dumadaan dito? Almost 2 years na po. Para sa'yo ba safe ang pagdaan dito? Okay lang naman. Safe naman kahit papaano. Pag gabi, okay lang din naman kasi may mga ilaw na rin naman. Hindi kagaya dati. Mas mapapadali yung way, yung transportation. Napaka-helpful. Mapapabilis yung pagpasok ko galing. Yung hindi ako gipit sa oras. Kahit na late yung pag-alis ko sa bahay, napapaaga pa rin ako dahil sa daanan dito sa Prinsa. May ilang residente naman ang nakatira dito at ayon nga sa kanila, ang pagdaan ng mga tao dito ay hindi naman nakakabala. Shortcut sa pagdadaan sa Las Piñas, magmumula dito sa Bacoor. Medyo may malalim din, meron din mababaw. Banda rito, malalalim, banda roon, medyo mababaw. Ang Prinsang ito ay matagal na at dati-rati ay malinis pa ang tubig dito. Pwede pang paliguan ng mga tao. Ngunit dahil sa ilang subdivision, dito napupunta ang mga tapo nilang tubig hanggang sa ito'y naging madumi at mabula. Yung mga kwento sa mga nauna pa sa akin dito, yan napapaliguan nila yan dyan, napapaglabahan. Sa ngayon na marami nang lumalabas dito sa Bacoor ng mga subdivision at sa Las Piñas, ang tapo ng tubig dito sa ilog. Bago manggagaling sa mga subdivision. Kapag bumabagyo naman, nag-overflow ang tubig. Sobrang tumataas ito, ngunit hindi naman naapektuhan ng baha ang mga residente. Pag lumalaki ang tubig alat, lumalaki rin ito rito, tumataas. Kaya maalat na rin ang tubig dyan. Pag lumiliit naman ang tubig, maagos yung alat, tabang naman ang pumapalit. Yung manggagaling na sa taas. Ay nung nakaraan ngang bagyo, yung lumaki ang tubig, maski pumasok dito yung super ferry, pwede lumutang dyan. Pag mahirap talaga pag bumabagyo yung mga bahay nasa tabi ng ilog. Napakalaking tulong ng daanang ito. Walang kahirap-hirap at siguradong makatitipid pa sa pamasahe. At higit sa lahat ay parang tumawid ka lang sa isang kanto at Las Piñas na agad. At ito po si Christopher Lungay nag-uulat para sa Newslink Cavite.